Ayan, at ito na nga mga kapatid yung ating biyahe ng Panorte, entrada ng pagpasok natin ng Benguet. Ayan, so pagtawid natin ng tulay na to is paahon or ito yung daanan papuntang Quezon Road. At yun nga, sa hindi magandang pangyayari lang din dito, no? At hindi nadala kasi ng ating videographer yung kanyang handle or yung aking handle para sa hindi maging magalaw nga itong ating video na to, no? Kaso yun, unang-una ay hingi lang po muna ako ng paumanin sa inyo dyan tungkol dyan sa pagiging medyo magalaw ng ating camera. So pagpasensyahan nyo na po. Ayan. So ito na nga, habang binabaybay natin to, nakakaamis din itong lugar na to kasi unang-una nga puro kabundukan na itong dinadaanan natin. Ang paakyat ng Quezon Road at pansin nyo naman, di ba? Tsaka isa pa, kaya pala ang iba dito is parang natatakot din talaga sila dumaan. Lalong-lalo na kung maulan. Dito sa may mga nalalaglag na mga bato pala. So, gaya nga nung nakikita ko rin dyan sa habang nagbibiyahe na yan, is talagang, ano nga talaga siya, no? Prone talaga siya sa mga ganong landslide. Kasi nga, puro talaga siya matatarik na mga batuhan, kagaya niyan, bukid. At kung matatanaw natin dyan sa bandang unahan pa ng video na to, doon sa kabilang side ng bundok is ang dami na rin mga landslide na nangyayari, ano. Pero yun talaga ang pinaka best moment na nangyari dito sa ARCU, itong biyahe namin charity rides sa may La Trinidad, Benguet, no, na doon ginanap to. At kahit sabihin natin na medyo antok na, pagod sa biyahe, is talagang tuloy-tuloy pa rin tayo para lang sa ating pakikisa doon niya sa ginanap na charity ng years, no. Ayan, makikita nyo to sa kabilang side. Yung sa left side natin ay yung tubig, no. Tapos sa kanan naman natin, sa unahan, ayan, may mga landslide na siya dyan. Tapos dito sa kaliwa naman, ito yung parang ilog na malaki pero maliit sa ngayon ng tubig. Kapag nandito ka, makakalimutan mo yung panganib kasi sa ganda ng mga tanawin na may kita mo kaliwat kanan talaga. So nakaka-amaze na may kita mo yung gantong mga lugar, no. So ito ay aking first time dumaan dito sa Quezon Road sa area na to kasi nung time na nagpunta ako ng Baguio sa kabila naman ang daan ko doon sa ano ang tawag doon, Marcos Highway ba yun o basta doon sa kabilang side, hindi ko na matandaan ko anong pangalan doon. Kaya itong naging takbo namin dito is halos dahan-dahan lang din kami, hindi po tayo nakikipagmabilisan o nakikipagkarerahan dito sa part na to. Kasi nga, hindi natin kabisado yung daan, di ba? First time nga natin, ang grupo ng ERCU na umakyat ng Baguio. Ayan, at kami ay napahinto pa nga dito at napatingin talaga dito sa area na to, no? Kasi nakaka-amaze. Parang pahinga na rin kasi namin to. Kasi gawa nung paggagaling mismo ng La Union is dito na kami nag-stop over. Yan, at sa hindi naasahan din pangyayari mga kapatid is nagkaroon din dito ng traffic, no. So nakala ko nga dito, sabi ko nga parang nasa EDSA na rin ang grupo kasi gawa nung ang haba ng traffic. Kasi doon po sa unahan ng kalsada na to, doon sa may tulay is naglandslide, so ginagawa ang tulay. Kaya one way lang po. So nagbibigayan lang po doon para makakatawid, no. Kaya ganyang kahaba yung traffic niya sa Quezon Road. At isa pa dito na may nadaanan din kami kasing nagkabanggaan. So hindi naman totally nagbanggaan sila sa harap-sarap. Ibig sabihin nakatrasan niya or baka siya yung nakaabante doon sa unang sasakyan kaya sila nagkasagyan. Ang ginawa namin dito, kaya ganito, nasa counterflow kami. Pinauna po yung ibang grupo doon sa unahan para mararadyohan kami kung may kasalubong na sasakyan o wala. Kasi lahat ng aking mga member naman ng ERCU, ayan po ay may mga radyo po kaming gamit. Kaya naging maalwan o naging mabilis din yung aming paakyat. Kaya hindi kami nakasunod na dito sa mahabang sasakyan na yan. So yun po ang senaryo sa ngayon dyan sa may Quezon Road. Itong nakaraang nakaraang Sabado. So yung dumaan kami dyan, Sabado ng umaga. Tapos ngayon naman is medyo hindi ko lang sure kung naayos na yun. Siyempre medyo matagal yan kasi gawa ng ilang linggo na rin na nakalipas, no? Sa isang linggo na rin, so hindi natin sure yan. Hindi ko masasabi sa inyo kung yung kalsada na yan ay tapos na.
No? Kaya kung kayo ay nakamotor, mas magiging maalwan din dyan sa Cannon Road pagdaan. Kasi ang habol namin dito, kaya dito kami umakyat, is para makadaan din kami or makapagpipicture man lang doon sa Lion's Head. No? Kasi yun naman talaga ang habol natin. Once na tayo ay pumupunta ng Baguio, yun ang pinaka-trademark niya, yung Lion's Head ng Cannon Road sa Baguio. So kapag yun ang nakapicture ka doon, ibig sabihin is nakarating ka ng Baguio, di ba? So ayan, makikita mo, simula pa kanina, di ba, yung traffic na yan. So ang tagal natin na bago nakatawid, bago tayo nakaahon doon sa talagang sinasabi ko na sirang kalsada o sirang tulay na ginagawa. Tuloy-tuloy pa rin naman yung flow ng aming grupo kasi counter flow na nga kami, nag-counter na kami. Pero ito po yung counterflow naman natin is may pag-iingat. Kapag may kasalubong po, ay talagang tumatabi rin naman tayo, ano? Kasi siyempre, ibibigay din natin yung kalsada na para sa kabilang side. So madali lang naman makakasingit yung mga motor, unlike doon sa mga four wheels. Kaya sila stuck lang sa ganyan. So ito na yung sinasabi kong tulay, mga kapatid. Yan. Ito yung nasira dito. Kaya yan, one way lang siya. So bigayan lang kung sino ang nauna o sino man yung gustong tumawid, at mayroon din po dyan nag-guide na mga tao. So hindi naman po ganun ka-risky rin kung halimbawa kayo ay dadaan dyan. Pero yun nga lang, talagang traffic, no? Ay ito lang yung rough road na nadaanan natin o yung sirang kalsada talaga dyan sa may Cannon Road. At the rest dyan, pag akyat na natin is ayos na yung mga kalsada niya. So doon lang talaga tayo magtatagal. Kaya ayan ang ginawa namin dyan nung kami ay pabalik na, sa kabila naman kami dumaan. Pero dito sa lugar na to talaga, dito mo makikita yung ganda ng Baguio rin, ano, ng Benguet sa pag-akyat na to. Gaya na sabi ko, first time ko itong nakita yung lugar na to. Ayan, at talagang puro kabundukan yung ating madadaanan. Kaya nga nung area na to, sabi ko nga dito, talagang sarap, sulit, ulit-ulitin, sulit na sulit talaga yung punta mo. Sa lugar na to, sa pagra-rides, ano, yung hindi mo pa napupuntahan na lugar is kapag napuntahan mo talagang hitik na hitik sa ganda ng tanawin talaga sa ating mga mata, nakakatuwa. Na kahit na sabi natin pagod na tayo, pagka tayo nakarating na dito sa area na to, sa part na to, is mawawala yung pagod natin dahil sa gaganda ng mga tanawin. At siyempre kasama dyan ng picture, hindi mawawala yan, yung video. At isa pa na naging pabagal din ng aming biyahe ay kasi kami ay 13 na motor na umakyat dyan. Ang tatlo kasi humabol na lang din sa amin. Doon na kami nag-meet sa Lion's Head. Kasi sa amin mabagal yung takbo kasi nga 13 na motor. So hindi naman pare-pares ang capacity ng bawat isa ng pagdadrive. At the same time hindi naman po madalian yung pagpunta namin doon. Kaya medyo may allowance kami sa araw o oras para nga sa biyahe at para dito sa mga tanawin na to na ating makikita sa ngayon. So yun, nakaka-amaze lang para sa akin. Uulitin ko pa to, yung biyahe ko dyan ng Baguio. At hindi ko pagsasawaan yan na balik-balikan yung lugar na yan, mga kapatid. Kahit kayo, kung halimbawa kayo man ang makarating dyan, is talagang ganun din ang iisipin ninyo na talagang babalikan nyo pa siya. Kahit kayo ay medyo pagod na sa biyahe, pero hindi nyo mararamdaman yan kapag nandito na kayo sa area na to. Lalong-lalo na kung makikita natin yung mga gandang tanawin, mga rock formation, mayroon dyan. Tapos yung mga ilog nila, no? Tapos yung mga puno. Basta biyahe lang na may pag-iingat. Kung halimbawa man na kayo rin ay pupunta dyan sa area ng Baguio or dadaan kayo dito sa kalsada ng Cannon Road. At isa pa dyan na mga kapatid na nakaka-amaze din, ano? Itong mga gamit namin na motor ay puro China bike yan. Easy ride, puro easy ride yan na Motorstar. So ang sinasabi nila na sirain daw yung motor ng Motorstar, malamang na hindi po, kasi ayan po ay nakaakyat sa Baguio, di ba? So ayun lang po yung masasabi ko dito sa ating part 3. Yan, tabayanan naman po natin uli yung ating susunod na video na to sa ating part 4. Doon naman po marami pa rin po tayo makikitang
iba't ibang lugar o magagandang mga tanawin pa rin po doon sa ating video na to. At yun nga, sana hindi na rin maging malikot yung ating videographer. Pero humihingi po ako ng paumanhin tungkol dyan sa pagiging ganito ng ating video na to. Okay, maraming salamat po mga kapatid sa panonood. At yun, antabayanan na lang po natin uli yung ating part 4 ng pag-akyat natin ng Bagyo at kung saan na tayo nakarating doon, no? At tupalo rin po yung ating mga video na tayo po ay pupunta na doon sa event o sa charity event na pinuntahan natin. Maraming salamat mga kapatid at ingat po tayong lahat. Thank you mga kapatid. Part 4 na po ang susunod.